Magandang araw sa ating lahat. Ako si Captain Anthony Francis S. Sibuan, proud member of the Officer Candidate Course Class 43, Bantayog, class 2014. CEO ng First Scout Ranger Company. Ikwento ko sa inyo yung encounter namin sa area ng Pagatin sa part ng ng halos SPMS box. Bali yung namin dito, mission is yung grupo ni ni Turaypi, yung DI Turaypi yung yung target namin dito. Ang background ng DI Turaypi, ang DI Turaypi is nag-operate diyan sa sa Ganta sa Ripsaido na Mustafa sa may part ng dito sa labas-labas lang konti ng box. Kung pupunta ka doon sa area is dito ka sa Datupiang na yung daanan nun. So, yung area na yon is hindi man bago sa amin kasi yung pangalawang beses namin napasok yun. Yung area na yun, kaya medyo doon sa terrain, medyo familiar na kami. Tapos nakikita din namin yung ang buong area, which is mixture ng ng marshland at saka yung may mga tuyo, may mga part din na lang talaga kalat-kalat na niyugan, and may mga bahay-bahay din pero pakalat-kalat din. Mostly yung area doon talaga is open talaga. Kung sa target area talaga, siya tabing ilog talaga kasi yung titipis ng kalaban dito, ang pinaka main na talaga exit nila, yung mobility talaga, pinaka mabilis na nila, mobility corridor, yung itong ilog. Kasi sa buong AO ng Central Mindanao dito sa halos sa marshland area, ito yung pinaka challenging talaga alakaran kasi minsan may mabutan ka, minsan i-advantage yung kalaban. Kaya medyo challenging talaga. Dagdagan pa ng terrain na maraming limitations. Yun nga, sabi ko yung marshland at saka yung mga malaking ilog dito. So yung kwento ko sa inyo yung nangyari nung namin, nung D-Day ng lakad namin na enkwentro sa DI Turaypi, nung binigyan kami ng mission na itong i-destroy itong yung grupo ni ng DI Turaypi. So yung naging concept dito is by air kami, by air kami yung pagpasok namin, 0600 dito na kami sa may sa 602nd Brigade dito sa Carmen North, Cotabato. Dito kami nagprepo, naghintay kami ng Black Hawk. So nung time na yon na dumating na yung Black Hawk, briefing konti ng piloto sa mga pagpasok tapos exit. Tapos kung saan yung target, ano meron sa target. Tapos nung loading na kami lahat. Bali dalawang Black Hawk pala yun. Isang section na sa Black Hawk na under ni Lieutenant Toy, tapos yung section sa akin. Tapos yung isang left behind pa namin kasi dalawa yung Black Hawk under kay naman yun, Lieutenant Nubal. Siya yung pang third sortie sana. So nung time na yun, loading na lahat, travel time mula dito sa 602nd Brigade papunta doon sa target area sa may Ganta is 15 minutes, Ito nga yung na to, nangyari is parang mala pelikula ang dating. Kasi nung palipad doon na kami sa target area, unang lumapag yung Black Hawk na sinasakyan ni Lieutenant Oy. Tapos yung sa akin. After ng pagbaba ng Black Hawk, exit lahat. Pag exit, dapa muna, plaster muna, tapos alis yung Black Hawk. Tapos sa amin, ganun din nangyari.
O, pagka lapag, baba, tapos alis yung ano, yung Black Hawk. Nung time pala na yon na pababa kami, ano pala, yung Black Hawk ng leading na, no, na Black Hawk na dala yung section ni Lieutenant Uy, yung tail pala niya is nung pagbaba niya, since na hot ano yun eh, hot LC. Kasi doon mismo kami binaba kung saan yung target. No? Pagbaba sa amin doon, yun nga, di lang namin narinig siguro na may pumuputok na sa amin. Kasi maingay yung Black Hawk. Kaya nung ano, pagbaba, yun nga, pagbaba. Punta kami yun, takbo kami agad sa mga bayan. Sa isang bahay, tapos nag-cover kami. Habang ano na, habang pagbaba pa lang, ano na, pinuputokan na pala kami. Kaya nung ano na yon, ako di ko napapansin kasi masyadong maingay yung ano, yung Black Hawk. Tapos si ano, nung halos na umalis na yung Black Hawk, nawala na, yun na pala, pinuputokan na pala kami, halos di lang namin alam. Tapos yung ano, nagpunta kami sa ano, sa may mga cover, tapos sa pagpasok sa ano, sa isang bahay doon. So, pagbaba namin nga, yung sabi ko, dapa muna. Pag dapa, alis yung Black Hawk, takbuhan kami na parang ano talaga yung pelikula ba, hindi yung parang sa training lang, yung parang pelikula talagang dating na pagbaba ng Black Hawk, ganyan, dapa. Tapos pagka after alis, takbuhan kami doon sa may bahay. Tapos yung iba sa cover. Yung section ni ano, ni Lieutenant Oy, yun yung doon nagkuha sa may harapan, sa may mga kahuyan, may mga niyog. Tapos sagingan. Yung sa akin naman, dito kami sa likod na part, yung may ano, may dryer, may bilaran ng palay na simentado, tapos sa may loob ng bahay. So, nung papunta pa lang kami, pinuputokan na kami. Kaya, das in das talaga. Magamit talaga yung bilis. Kasi, pinuputokan na nga eh. Harap at saka likod namin, pumuputok na. So, sa nung ano, sa akin, naramdaman ko, nung halos papasok na ako sa bahay, kung ano yung sa may pintuan, sa taas ng hamba, yung semento. Marinig ko talaga yung tumama yung bala doon. Nung pagpasok na ako ng bahay, timing talaga yung lumagatok eh. Naramdam ko talaga na pinutukan kami. Swerte lang, nakapasok na, hindi nakaabot. So, nung time na yun, continue yung ano, yung palitan ng putok. So, sa akin naman, as company commander doon, as a ground commander, ano ko talaga, inassist ko kung saan yung ano, yung galing yung mga putok na malakas talaga. Marami kasi yung pumuputok sa amin, harapan at saka likod. Yung ano pala, yung inassist ko, yung makapal talaga dito sa harapan. Yung medyo konti lang dito sa likod. So, ako, pinatik charge ko kay ano, kay section ni Lieutenant Oil lang yung ano, yung sarapan. Siya yung nag-ano doon, nag-suppress. Pero hindi yung ano talaga, ang ginawa ko doon, ang command ko doon sa may ano ko, buong plato na yon is ano lang, putok, observe, putok, observe. Tapos kung saan yung ano, pinapatarget ko ng tubo. Pero at least, paabangan ko din sa sniper kung maglabas siya. Medyo matagal na pukpukan yun. Kasi, ang limitation din namin, gusto namin asultin doon sa may, ano, sa may isang bahay doon. May mga nakapalibot na puno. Pero ang limitation naman namin, open kasi yun, tapos pawasan. Walang cover yung tropa. Kayo as CEO doon, hindi ko na yun, na pinadikit mo na ang tropa. Ang ginawa ko muna, binugbog ko muna. Pinuputokan ng tubo, tapos pinabangan ko ng sniper. Sa ano yun, sa harapan namin. Nung ano naman, may pumuputok naman dito sa likod namin. So ginawa ko, pinabangan ko din ng ano, sniper kasi may dala din akong ano nun, 8 sniper yung dala ko nun. May nakatutok, 4 dito sa ano, halos makover namin is 360. Yung pinaplastar ko ng maayos yung sniper na maka ano ng 360. Yung kalaban din, kung nag-observe kami, nag-observe din sila. Ay ako, tinitingnan ko din, sabi ko, hayaan nyo muna na ano, i-observe natin kung ano sila, kung saan sila.
putukan namin, tapos ganti din sila. Medyo napaisip ako kung anong taktika naman yung doon, i-adapt doon. Kasi kami, halos na lang, na dapa lang doon. Kasi pag tumayo ka doon, malaking tsansa na matamaan ka kasi yung isang sniper namin na nakadapa doon sa niyog, almost lang, dinapaan niya, mga 1 meter lang, doon tumama yung yung bala. Kasi makikita sa sa tipak ng niyog ba. Paano talaga? So, ang ginawa ko doon, observe lang muna, tapos, yun nga, ang skills doon sa sa Marawi, na-adapt pa rin natin, no? Yung kasi nung time na yon, itong bahay na tinatambayan namin, halos, yan, open, walang cover ba? Limited lang cover kasi kung ma-expose ka doon, masilip ka din ng kalaban. Kaya ang ginawa namin, yung titipis ng sniper doon, nagtik-tik sa sa may simento. Binutasan namin tong binutasan nila yung pader, tsaka doon na nagsilip. Yun yung kagandahan doon. Kaya nung nakabutas na, makasilip na ng maayos yung sniper, tapos makaputok na ng maayos din. So, nung kasagsagan ng putok din hanggang request kami ng 105, putukan dito sa likod namin. Kasi, critical nun, marami kasi ditong grupo ni Turapi, baka biglang tawag nito, ipit na kasi kami ba? Naisip ko din yun kasi kami lang doon yung force sa loob ba. Halos malayo, may nag-operate din kaming kasama pero medyo malayo. Sa akin naman, yun yung iniisip ko. Kaya napaisip ko kung anong gagawin ko. So, may pumutok dito sa likod. Ang ginawa ko, nag-request ako ng ng 105 para at least putukan din nila. So, continue pa rin, no? Ang putukan, almost yun. Alas 8 hanggang mga alas 10 na. Tuloy pa rin yung putukan kasi yung kalaban, di din umaalis, no? So, yung ginawa ko lang din doon, since na medyo nakatago din yung kalaban, pinamortar ko. Hanggang sa umalis din sila. So, bago namin na pinapuntahan sa isang section. So, ang nangyari noon, balik doon sa pagbaba namin sa Black Hawk. Nung binaba kami ng Black Hawk, yung dalawang Black Hawk na to, bumalik dito sa sa may 602nd Brigade para magkuha sana ng ng isang section pa ni Lieutenant Nobal. So nung on the way na sila, nakalapag na, nakuha na dito yung isang section, sabi ng akala namin maka na sa likod, maka-support na ba? So sabi ng ng piloto, nagka-problema. Doon na find out na may tama pala tong yung Black Hawk sa may likod niya. So, ang nangyari, itong section ni Lieutenant Nobal, diretso muna ng Cotabato. Tapos, nag-change aircraft sila. So, nung kami doon, stay put pa rin, no? Abang-abang din kami doon kung kalaban, ang pumuputok, igantihan din namin. Yun yung ginawa namin doon. Tapos nung medyo okay na yung section ni ni Lieutenant Nobal, since na yun pala naging lessons learned ng piloto noon kasi hot LC yun doon mismo sa target natamaan. Ang nangyari, instead na yung plano ko sana na kami kukuha ng sa target, si yung section ni Lieutenant Nobal sa likod, yun yung magkuha ng doon na likod na part. Tapos yung kay Lieutenant Oy naman, yung sarapan. So, ang nangyari na lang, kasi natamaan na nga, yung section ni Lieutenant Nobal, hindi na doon binaba sa namin, sa may malapit sa amin. Doon na siya binaba sa may likod. So, medyo nag-take time pa doon na, kasi yung binabaan nila, medyo din yun, medyo critical kasi doon yung posting ng kalaban. Kasi nung last na lakad namin doon, doon talaga nagabang kalaban. Is naka-inflict din ng casualty sa tropa. Kaya nung pagbabaan nila ng Lieutenant Nobal doon, dandahan lang din sila bago proceed sa amin doon. So nung tuloy-tuloy yung putukan hanggang makadikit si si Lieutenant Nobal sa amin.
Noong time na yon, dandahan lang talaga kasi ang kalaban, magaling din talaga magipag-away dyan, lalo itong mga DI. Medyo may katapangan din. Tapos, magaling din yung taktika nila. Tuloy-tuloy yung laban din hanggang na talaga namin. Nung medyo abutan na ng hapon, almost na naman namin na itong pinustuhan nila, naubira naman namin. Tapos yung section ni Lieutenant Nobal nakadikit naman. So, nung hapon na, yun na yung time na i-clear na namin lahat yung target. This is kami doon, nakakuha namin yung mga baril nila. Mga 6 yun na baril. M16, may TO3, then yung may mga improvised din na Barrett. Yun talaga yung naging kuta nila. Yun sa assessment ko, sa ilang beses ko nalakad doon, yung assessment ko, doon talaga sila nagtatambay. Then yung doon sa unahan na entrance pa lang, pinuputukan na kami, doon ang post pa lang pala yun. Yun yung naging assessment ko. So, yung area na yun is matagal talaga nila tinatambayan palagi. Pag nasundot ng tropa, doon ka pa lang sa post, matamaan ka na, hindi matuloy yung mission. So, nung time na yun, medyo ibang tactics yung approach, naging maganda ang resulta. No? At least, nung time na yun, medyo talaga sila, napuruhan. Halos nakuha na yung leader nila. So, sa kabuuan noon, na-declare na itong nakuha si Turaypi, yung HBI, yung leader din ng DI. Then yung baril nila, halos 6 na baril. Tapos yung mga backpacks nila is 17, nakuha namin. Yun yung naging resulta ng lakad namin nung time na yun. 3-0. Ayan Isang top NPA, 2 high value targets na talagang notorious, sobrang notorious. Pero ang tanong ko, Anthony, kung hindi kayo in-insert doon ng chopper, hirap ba? Burnout kayo? Burnout talaga, sir, kasi yung terrain dyan, yung sabi ko, open talaga yan, sir. Pagpasok mo pa lang from Dato Piang, kasi yan yung entrance talaga, sir, Dato Piang, papasok ka pa lang doon, medyo may distansya na yun, ma-consume yun ng mga 20 minutes, mahaba na yun na time kung anong maging action ng kalaban. Kaya kung by foot yun na taktika na naman is pa rin, sir, burnout talaga yun. May chance din na makaplastar sila, yung sinasabi kong posting nila doon sa bayan na usual na dinadaanan ng tropa, possible doon pa rin sila magtambay tapos mag-inflict lang ng casualty. Yung mission natin, failed na naman, hindi siya matuloy. Yun, naging iba yung approach ng mga commanders natin, iba din yung resulta. Maganda din yung resulta kasi kung ganun pa rin na approach na by foot, same pa rin yun. Yung sabi ni Com 601st na si General Pangkog, yung sinasabi niya na yung stopping COD ng first company dati yun na yun yung kung anong usual na ginagawa mo na itong action na to, yung outcome niyan, usual pa rin. Kung anong action pa rin, yung kalabasan niya, ganun pa rin. Kaya yun yung iba ang naging approach, kaya medyo maganda yung naging resulta nun, sir. Ako naranasan ko yung binabagbagan ng kalaban nasa sakay sa chopper Pero medyo mataas kami. Kaya feel ko hindi kami abutan ito. Yung kayo kasi iba parang talagang with feelings talaga na binabagbagan kayo habang naglaland, di ba? Na ibang danger yun in fact na tinamaan yung isang chopper So anong feeling nung hindi ito may mga videos nyo na paano kayo magland na binabaril kayo? Anong feeling na binabaril kayo na malapitan ng kalaban habang nasa chopper pa? Sa amin, sir, talaga, medyo halo din yung feeling, sir, kasi yun, kumbaga, bagong naman yun, bagong tactics, sir, ba, na kasi nakikita natin sa movie lang yun na parang totoo. Ganun talaga yung pininsert. Pero nung time na yun, yung sabi ko sa sarili ko na bagong, bagong style naman. Kaya, sa amin, sa amin, isip-isip namin na kung ano man yung doon, mabilisan lang talaga. At least less yung yung risk doon. Kaya yung pag baba, takbuhan talaga agad, dapa. Tapos nung nakaalis yung Black Hawk, takbo kami. Para at least
ma-lessen lang yung chances na ano talaga, maka-inflict ng casualty yung kalaban sa amin. Yun yung naging diskarte lang namin, sir. Meron bang time dyan na muntikan ka? Yung naramdaman mo rin may bala na humahaging-haging na rin sa'yo? Yun nga, sir, yung kwento ko nung pagpasok ko sa may pintuan pa lang sa hamba, sir, doon sumama yung bala, sir. Yung, alamdam ko talaga yung lumagatok, sir. Sabi ng radyoman ko, sir, sir, tinamaan yung ano dito sa ano natin, magpasok mo talaga, sir. Kaya medyo, yung time na yun, sir, medyo ano talaga, hindi mo minsan maisip yung ano na yung pumuputok iniisip mo na lang muna, sir, paano ka maka-seek cover talaga. Kasi yung pinaka-action mo muna bago ka gawa ulit ng isang action doon, sir. Dahil yung muna, takbo muna kami, cover, tapos assessment sa area, tapos yun naka-plaster na kami, sir. Yun yung ano lang doon ginawa ko, sir. Paano mo naman ginamit yung kaunting coolness under fire sa mga ganong pagkakataon? Kasi yung section mo, bumalik dahil tinamaan yung chopper, naiwan kayo ngayon doon na bumabagbag na habang hinihintay mo rin yung tropa mo na na makabalik gamit yung isang chopper, ano naman yung gamit ng kalmado lang at yun nga, coolness ng isang company commander sa ganon na bagbagan na matibay-tibay? Okay. Sa talaga, sir, marami kang iniisip, sir, company commander. Hindi lang yung paano ko doon, sir. Naisip mo din yung ibang support, sir, na ganon ba? Sabi ko nga, yung naisip ko doon na kami yung pinakagitna, paano kung ipintakasi kami doon sa loob? Yun yung isang inisip ko din, sir. So, ginawa ko na lang, sir, itong natas na ko kay section ni Lieutenant Oy, yun yung pina-address ko doon sa sir, sa may harapan, sir. Tapos yung isang section ko naman, pina-address ko naman dito sa likod na side, sir. At least doon is 360, sir. Naisip-isip ko din na in case na na hindi kami talaga madikitan doon kasi gitna yun, sir, Maraming limitations doon sa mga reinforcement. Baka dito maharang sila tapos kami doon may one. At least makapag-sustain kami doon ng mahabang oras, sir. Kasi isang bahay medyo matibay-tibay man yun yung isang ko, sir, kasi may experience man tayo sa Marawi na simentado man yun. Malaking chance natin. Mataas yung survivability rate natin doon kung sakali man talagang ilanggamin tayo doon, sir. Yes, sir. Anong ikumpara mo nga yung tapang ng kalaban sa Marawi versus dito sa Maguindanao? Sa Marawi, sir, ang style ng mga kalaban doon, siya, sir, advantageous talaga, sir. Kung doon, abangan ka lang, try. Dito, sir, kaya nilang makapagsabayan yan, sir. Basta ka lang, kung alam nila na sabayan ka talaga nila dyan, sir. Yun yung dito. Marawi medyo magulang, pero magaling din. Dito, magulang talaga na magaling din, sir. Saka marami kasi silang experience dito ng mga gera-gera, sir. Kaya medyo, kung titingnan mo sa tapang, matapang talaga din dito, sir, yung kalaban, sir. Hindi yung basta-basta lang. Marami na silang napagdaanan na mga dito, gera-gera, sir. Kaya medyo matibay din yung loob nila, sir. Kung sabayan talaga kasi pag pag kayang-kaya nila, magsabay talaga yung kalaban di. Tulad sa Marawi na tago, casualty, tago na naman, di yung tulad na sabay din ka talaga dito, magsabay talaga, sir. Kaya magaling din yung taktikan nila dito, sir. Hindi, tulad din sa atin na may mga nakapalibot din na which is, yun yung casualty sa'yo, and the rest niyan, wala na. Wala ka nang maabutan. Ano naman ang match ng tapang ng Ranger sa mga kalaban dito? Ang mas na lang natin dito, sir, is talaga, Ranger, dugong Ranger talaga, walang iwanan. Tapos, talaga, stability lang, under pressure. Dapat focus pa rin tayo. Kung anong natin, sa area, fokusan lang natin. Huwag yung masyadong parang naunahan pa tayo ng kaba. Siyempre, may naramdaman din tayong kaba, pero at least ang sa isip natin, dapat ma-overcome natin yun. Tapos matapos natin yung binigay na mission. Yun lang talaga ang pairali natin yung spirit ng Ranger talaga. Tibay ng loob talaga, sir. Yun yung pinaka doon. Presence, sir. Pwede bang mo yung kaunti tungkol sa ating mga NCOs, yung stability rin nila sa ganyang mga sitwasyon? Kasi ikaw mag-isa, commander, pero kung hindi stable yung mga tao mo, hindi matapang tao mo, wala, di ba? O, sir. Sa naman, sir, stability ng mga NCO talaga, sir, kahit sa basta Ranger talaga, sir, masahan mo yung NCO. Sa pagkipaglaban,
mas matinik din yung mga NCO, sir. Sa atin naman, officer, decision making tayo magaling, sir. Pakipaglaban. Sa kanila, sir, pakipaglaban talaga, masahan mo sila, sir. Hindi ka talaga iwanan yun, sir. Kung anong command mo, sundin talaga nila yan, sir. Kayang-kaya lang. Yun yung essence ng NCO. Sa lahat ng kahit na ang NCO talaga, may talaga din sila. Matatapang din yan. No? Hindi lang natin, huwag natin ismulin kasi maraming girang na pagdaanan din yung mga NCO natin, sir. Kaya tested din sila, sir. Stable din sila. Kung ako magtingin sa kanila, sir, marami na silang napagdaanan. Kaya medyo magaling talaga sila, sir. Tapos medyo na sila, sir. Confident na, sir. Medyo kahit na sabihin mong mag-assault, sir, kung alanganin. Pero sa kanila, na part, sir, marunong talaga makipag-away yung NCO natin. Magaling sa bagbagan talaga siya. Masahan talaga yan. 10 years ka na since you reported dito sa atin, di ba, sa FSRR. And then nadaanan mo na yung mga the worst of the worst. Pero smiling ka pa rin, di ba? Smiling pa rin, di ba? No amount, di ba? Natapos mo yung pagka-company commander, natumba mo yung isang matinding NPA tsaka 2 HBT. Anong kasiyahan mo ngayon bilang isang sundalo, isang officer, isang family man? Dahil ka na, di ba? Oh. Sa akin talaga, sir, sa akin talaga, as a company commander, fulfilling din. Kasi, yun nga, di man natin dinadasal yung mga naging accomplishment natin na maganda. Sa atin na lang, trabaho lang, kung anong binigay na trabaho, sundin lang talaga. Accomplishment natin yan na ma-comply natin ng mission na magandang result, then, ang tropa natin, naalagaan din natin. Yun yung essence natin pag naalagaan natin ng maayos yung tropa, ay moral sila, yun nga. Yun yung dalawang situation doon, accomplishment of mission, tsaka moral ng tropa. Kasi dapat, medyo pabor ng moral ng tropa natin. Kasi yung tropa nga natin, yun yung ginagamit natin, paano mag-accomplish ng mission natin. Kung mataas yung moral ng tropa natin, malaki yung tsansa na ma-accomplish natin yung mission natin na magandang result. Sa akin, bilang sa 10 years ko na sa pagiging sundalo, naging platoon leader ako, naging company commander sa level na ko, mula platoon leader, marami din akong natutunan, may natutunan ako sa NPAs, dito sa may urban, sa may Marawi, dito sa sa Central Mindanao. May natutunan din ako, kaya yon yung mga knowledge ko na natutunan dito is nagagamit ko, na-apply ko in case na may mga tulad yan, mga mission. Kaya kahit dito sa sa ngayon, sa present, sa Central Mindanao o sa area ng 6IB, man dito, hybrid yung kalaban, may NPA, may DI, yung mga lawless terrorist group. Kaya kahit saan doon, bilang leader, progressive na leader na medyo may experience din sa lahat ng klase ng kalaban, is kahit saan ako ipadala doon is confident ako na kaya kong mag-lead ng tao ko na na magampanan namin yung mission namin as a unit, as Scout Ranger unit. Sa buong stint ko na pag CO, may pagmalaki ko lang na doon sa mga encounters ko na maraming nangyari. Nagpapasalamat pa rin ako sa sa Panginoon na walang doon. Wala akong tropang namatay talaga. Nagka-wounded lang ako pero walang tropang namatay sa enkwentro. Yun yung naging buenas lang siguro ako sa ganong situation. Yun lang maipagmalaki ko na wala talagang tropang nalagas sa enkwentro nung time ko. Okay.